Mustangs dunk show ang nangyari sa isa nilang laro. Ilang ulit na magagandang alley-oop plays at dunk plays ang kanilang nagawa laban sa kanilang kalaban. Panalo naman ang Barangay Ginebra laban sa team ng New Taipei Kings at nasubukan na nga sina RJ Abarrientos, Stephen Holt at Isaac Go, mga players na tinitignan at inaabangan ng mga basketball fans ng Ginebra na inaasahan nga rin na makakatulungan ni Scottie Thompson, Japet Aguilar at iba pang Ginebra players. Marami ang nanood sa first game ng Barangay Ginebra gamit ng kanilang bagong players at hindi nga sila nabigo dahil maganda-ganda ang performance ng Barangay Ginebra laban sa team ng New Taipei Kings kahit ito ang unang beses nilang laro bilang isang team sa isang official game na inabangan ng mga Filipino basketball fans sa live stream at halos local to local ang labanan. Parehasan, kitang-kita angat na naman ang mga Pinoy sa game na ito. Wala namang patawad ang Mustangs dahil na rin sa tinambakan nila ng pagkalaki ang team ng RPG pula at mainit kaagad ang opensa ng Mustangs simula sa play na ito. Quinn Cook, Dwight Howard alley-oop play. Sigawan kaagad ang mga fans sa unang play pa lamang na ito ng Mustangs. 3 points na may kasamang end 1 ang nagawa ni DeMarcus Cousins at ganito nga ang umpisa ng Mustangs kaya naman malaki ang kanilang lamang laban sa team ng pula RPG. May depensa sa harapan ni Cousins pero pumasok pa rin ang kanyang tira. Kitang-kita na mainit ang opensa ng Mustangs. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng kanilang mga attempt habang ang kanilang kalaban ay nadidepensahan nila ng mabuti. Maganda yung depensa kay Cousins dito, dikitan. Yun nga lang talagang pumapasok pa rin ang kanyang tira. Maging itong si Quinn Cook, dalawa na ang kanyang defender. Mahirap yung tira pero talagang mainit ang opensa ng Mustangs. Kahit na anong ibato nila, madalas ito ay pumapasok sa ring. Wala pang talo ang Mustangs dito sa 4th leg ng The Asian Tournament at nakikita natin na magiging malinis ang kanilang record sa window na ito ng kanilang torneo. Heto na naman si Quinn Cook. Maganda talaga ang depensa ng kanilang kalaban pero kung maging alanganin nga rin ng mga tira, yung muntik ng mabitawan tapos biglang pull up ay pumapasok pa rin, ay matidismaya talaga ang kalaban ng Mustangs at mapapangiti na lamang. Halos lahat o madalas may depensa sa harapan ng Mustangs pero kahit nga sa 3-point area bumitaw itong si Cousins ng 3, merong depensa sa harapan niya, pasok pa rin ang bola. Pagkatapos ng shooting sa mid-range at 3-point area, ngayon naman penetration ang gustong gawin ni Cousins at nagawa niyang maipasok ang bola, may kasama pang ang foul. Tiguara naman binibigyan na lamang ng pasa malapit sa basket. Ang resulta kung hindi pumasok ang kanyang tira ay meron namang foul. Sa free throw line siya ngayon titira at maganda nga rin ang accuracy ni Diguara sa free throw line. Gusto pang i-windmill ni Sam Diguara ang kanyang dunk sa eksenang ito. Iba talaga ang nagagawa ng height na merong bigat at lakas sa loob ng basketball court. Quinn Cook na naman sa long 3-point range, pasok na naman para sa team ng Mustangs at parang naglalaro na lamang sina Dwight Howard dito. Kontrolado nila ang takbo ng laro. Sam Diguara ay pinakita ang kanyang magandang galawan. Penetration naman ngayon at kaya nga rin niyang maging mabilis kung gugustuhin nga rin niya kagaya ng sa play na ito. Sunod-sunod na nga rin ang pagpuntos ni Sam Diguara para sa team ng Taiwan Mustangs at kung maglalaro ang team na ito sa East Asia Super League ay mukhang tatalunin pa nga nila ang mga best teams mula sa Japan B1 B-League, KBL at iba pang teams na kasali sa East Asia Super League. Kung ganito nga rin ang tirada ni Cousins, pasok ang kanyang long range 3-point shot ay talagang matatambakan ng kanilang kalaban. Pagkatapos na naman sa 3-point area ni Cousins, sa loob na naman ng paint ang kanyang opensa. Pick and roll naman sa eksenang ito, big to big play. Big ang naging point guard, pasa sa isa pang big na nag-roll. Halos suko na nga ang team ng pula RPG dito, tinatamad na sa depensa dahil pumapasok na ang halos lahat ng tira ng Mustangs at malaki na nga rin ang kalamangan. Iba talaga ang laki ng Mustangs at kaya ng team na ito na maging dominant team kahit sa ang liga pa sila maglaro dito sa Asia. Makailang ulit nga rin na gumawa ng alley-oop play ang Mustangs laban sa team ng pula RPG. Kagaya ng mga plays na ito at kitang-kita yung lakas ng Mustangs sa game na ito. Hindi lamang mga Filipino basketball fans ang excited na nga na makita ulit itong si Kai Sotto sa hardcourt dahil na rin maging ang Pushigaya Alphas ay excited na rin na makasama ang kanilang bagong team member na si Kai Sotto at maganda ang laro ni Kai sa kanyang mga latest na laro sa OQT FIBA Asia Cup Qualifiers at maging sa kanyang dating team na Yokohama B Corsairs. Kaya naman magiging malaki ang role ni Kai sa team ng Pushigaya Alphas ngayong 2024-2025 season dahil sa ganda ng kanyang performance at inaasahan na mas lalakas pa nga itong si Kai habang patuloy ito na naglalaro ng basketball.